Isang mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. Ngayon po ay July 5, 2025, Sabado na ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 27 verses 1 to 5 and verses 15 to 29. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya, "sino ka ba?" Tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos." "Kadali mo naman. Saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, "Ikaw ba talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita." Inabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. "Halika anak at hagkan mo ako," sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Nang ang masamyong halimuyak ng anak ko ang katulad, ay samyo ng kabukiran ang Panginoon na nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilanling kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo. Sa panig ng iyong inang sila namang sumusumpa sa iyo ay sumpain. Ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpapalain. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagtatapos ng linggo natin ngayon, kung saan atin din pong pinagdiriwang ang kapistahan din ng kamahal-mahalang puso ni Maria ngayong Sabadong ito. At sa ating unang pagbasa, ang kwento na kung saan ay parang kung titingnan natin, si Esau, may dalawang anak si Jacob. Si Esau ay si Isaac ay may dalawang anak. Si Esau, yung panganay, at si Isaac o Jacob. Hindi pa siya Israel, Jacob pa ang kanyang pangalan, no? At dahil nga ang panganay ang dapat na unang nagiging tagapagmana, nakakatanggap ng basbas, pero dahil nga sa panlilinlang na ginawa din ni Rebecca, no, na kung saan ay pinagpanggap niya si Jacob, no, na maging panganay o para tumanggap siya ng basbas. Kung kaya dito din nagsimula yung alitan ng magkapatid, no, yung dahil sa ginawa ng panlilinlang ni Jacob kay Esau, kung kaya naging
magkalaban. Talagang inusig at hinanting na ni Esau sa mga susunod po mga kwento. No? Nagalit siya dahil nga ninakaw ang kanyang kumbaga yung birthright, ninakaw pati yung kanyang blessing na dapat sana ay sa kanya. Pero dito nga po nasadyang hinayaan ng Diyos na mangyari ito dahil bahagi ito ng plano no, ng kaligtasan na kanya pong gagawin para sa bayang Israel. Kaya, pero nawa, no, matutunan din nawa sa panahon natin ngayon. No? Iwasan lalo na sa mga magulang, iwasan ang magkaroon ng favoritism, tiyakin, no, bagamat iba-iba ang mga anak, pero tiyakin na maiparamdam sa kanila ang pagmamahal ayon din siyempre sa kanilang pangangailangan. Iwasan po yung meron tayong kinikilingan, merong mas pinapaboran, o dahil dito rin nagsisimula no, yung selosan at inggitan sa magkakapatid. Sana pagsumikapan ng mga magulang na maitaguyod at maituro sa mga anak ang tamang pag-uugali, ang tama pong pakikipag-ugnayan, lalo na sa magkakapatid. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.